Dahil malakas ang piso at maganda raw ang takbo ng ating ekonomiya, ngayon daw ang magandang panahon para magsimula ng negosyo. Tip ng Department of Trade and Industry, ang mga business na may kinalaman sa pagkain, papatok daw ngayong taon. May report si Bernadette Reyes. Paniwala ng marami, malas daw ang number 13. Pero swerte ang simula ng taong 2013 sa mga negosyante. Ang Philippine Stock Exchange Index halimbawa, nakapagtala ng panibagong all-time high record matapos magsara sa 5,971.45 points ngayong araw. Hindi man marami ang nag-i-invest sa stock market, lahat raw ng Pilipino nakikinabang sa paglago nito. Ang pag-akyat kasi ng halaga ng shares ng mga kumpanya sa stock market, indikasyon na lumalakas ang ekonomiya ng bansa. Pag ang paniniwala ng mga tao lalakas ang kita ng mga ito at lalago pa ang mga negosyong ito, ibig sabihin yan, mag-expand sila at magtatayo pa ng maraming subdivision at pag ginagawa ng mga kumpanyang yan, magdadagdag trabaho. Patuloy rin ang paglakas ng piso kontra dolyar. Ngayong araw nagsara ito sa 40 pesos at 79 centavos. Bahagyang mas mababa sa 40 pesos at 77 centavos na naitala kahapon. Dahil may negatibong epekto rin ng paglakas ng piso kontra dolyar, pumapagitna na ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon, para makabili ng $1, mas konting piso ang kailangan. Ginagawa ng BSP din is nagbebenta siya ng piso. Tinataasan niya yung supply ng peso sa merkado para dumami yung peso, para in a sense, tumaas ulit yung exchange rate. So yun yung gusto nilang gawin, para lang i-moderate. Dahil sa patuloy na paglakas ng piso, apektado ang mga negosyante nag-i-export. Nagiging mas mahal kasi ang presyo ng kanilang produkto. Lumiliit din ang halaga ng dolyar na ipinapadala ng OFW sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Pero dahil malakas ang piso ngayon, magandang panahon ito para magsimula ng negosyo. Ayon sa DTI, mga negosyong may kinalaman sa pagkain ng tiyak na papatok ngayong 2013 at hindi kailangan ng malaking halaga para makapagsimula ng isang negosyo. Sa Food Bazaar halimbawa, 1,500 hanggang 2,000 pesos lang ang pwesto kada araw. You have to come up with new innovations on those concepts. For example, recently may gumawa ng ice cream pizza, di ba? Or may mga tao talaga yung ginagawa nila, they take mga Pinoy food and they put a little twist on the Pinoy food. Si Katrayan Tazo nakasali sa Food Bazaar sa halagang 20,000 pesos. Matapos ang magdamagang paglalako na tinatawag niyang Crunchy Belly, nabawi na agad ang puhunan. Liempo siya na pag tinikman mo siya, cross siya ng bagnet, chicharon, liempo, bacon. Papatok siya basically because it's still Filipino food with a twist. Dahil maraming Pinoy na rin daw ang health conscious, mga inuming masustansya ang negosyong pinasok ni Jam Liao. Since ang oatmeal, alam naman natin, it's loaded with fiber na good for lowering the cholesterol. Bernadette Reyes, GMA News.